pakikipag-ugnayan sa himagsikan o revolusyon. Yung lalaki po sa kanyang likuran ay ang kanyang tagapagtanggol na si Teniente Luis Tabiel de Andrade, na noong mga panahon po na yun ay isa po siya sa mausay na tagapagtanggol militar. Ngunit kahit gaano po siya kagaling ay hindi niya ganap na naipagtanggol si Dr. Jose Rizal dahil sa buwan na kumilitar nga ito na habang nililitis pa lamang siya ay meron na pong nakagawad na kaparusaan ang pagbaril nga dito sa Bagong Bayan na ngayon po ay mas kilalang Luneta o Rizal Park. Kaya't hiniling po ni Teniente Tabiel de Andrade sa hukom, ito pong nakaupo, na si Lieutenant General Don Jose Tagores Aruana na hayaan daw pong magsalita si Dr. Jose Rizal at mariin pong itinanggi ni Dr. Jose Rizal na hindi siya ang utak ng revolusyon o hindi po siya nakisangkot sa anumang klaseng himagsikan nangyayari. Pagkos, tinutulak pa niya ito. Pero ganun pa man po ay binaba pa rin po ang hatol na kamatayan ni Dr. Jose Rizal ang pagbaril nga dito sa Bagong Bayan. Nakulong po muna siya o nakonvict sa Puersa Santiago na ngayon po ay mas kilalang Port Santiago. Ito po ay matatagpuan sa Intramuros, Manila. Okay, nakapunta na po ba kayo ng Port Santiago? Okay, Cluster 2, representing po ito sa Port Santiago. 29 ng Disyembre 1896 nang magkaroon po ng oras at panahon si Dr. Jose Rizal na makagawa ng liham o sulat para sa mga mahal niya sa buhay. Sumulat po siya sa kanyang mahal na ina, ama, at sa kanyang matalik na kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Okay, nawala na. At